Ako si Valerie Jackman, at asawa ako ng pinakamayamang lalaki sa buong mundo. Tinagurian siya ng legend bilang pinakakinahahangaan. Mayroon pa kaming 2 anak. Lahat ay naiinggit sa akin. Pero ang unang ginawa ko nang ma-reincarnate ako, ay dinala ang mga divorce papers para makipagkita sa kanyang unang pag-ibig. Gusto kong makipag-divorce. Sa'yo na si Lucian at ang mga bata. Valerie, 6 na taon na kayong mag-asawa. Bakit ngayon mo siya susukwan? Dahil ikaw ang gusto niya at ng mga bata, ako na ang aalis. Siguraduhin mo lang napipirma siya sa mga papeles. Kapag tapos na ang proseso, mawawala na ako ng tuluyan. Valerie, nagloloko ka ba sa akin? Hindi. Sawa na lang talaga ako. Hanggang sa pagkabata ko pa lang, hinahangaan ko na siya, at ibinigay ko sa kanya ang lahat ng meron ako. Pero nanatili siyang malamig at malayo. Lucian, bakit ang dami mong ininom? Tumahimik ka. Valerie, alam mo ang lugar mo. Pinakasalan lang kita para sa kaginhawaan. Si Serena, ang tanging babae na mahal ko. Akala ko mapapasunod ko siya. Kung pagbubutihan ko. Pero nang bumalik si Serena, siya lang ang nasa isip niya. Siguraduhin kumain ka ng tama sa oras. Huwag kang mapili sa pagkain. Ew! Bakit mo ito nilagay sa bag ko? Ayoko niyan. Gusto kong kumain sa magandang restaurant kasama si Miss Morse. Pasensya na, Mami. Gusto ko din kumain kasama si Miss Morse. Umalis ka! Kahit ang mga bata ay nagsimulang lumayo sa akin. Akala ko magbabago ang lahat sa pagdaan ng panahon. Pero nang ma-diagnose ako ng Alzheimer's, iniwan nila ako sa bahay na nagsasabing kailangan kong magpahinga. Lucian, birthday ko ngayon. Pwede ba kayo at ang mga bata? Huwag ngayon, kakagaling lang namin sa Maldives. Ano ba ang ginagawa mo? Daddy, nagustuhan mo ba ang hair clip na pinili ko para kay Miss Morse? Patingin nga. Lucian, wala kang puso. Kung bibigyan ako ng pangalawang pagkakataon, hindi ko nasasayangin ang oras ko sa'yo. Ngayon, makukuha mo na. Ang gusto mo, sa'yo na silang lahat. Ayoko na. Valerie, alam mo ba kung ilang babae ang gustong maging asawa niya? Alam ko. Pero wala akong pakialam. Okay. Hindi ko tatanggihan. Ang ganoong kabaitan. Pero tandaan mo, kapag nakuha ko na ang mga ito, hindi ko na ibabalik. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magsisisi. Hello, Lucian, nasa Rocky Cafe ako. Pwede mo ba akong sunduin? CJ. Pupunta na ako. Okay. See you then. Miss Morse! Namiss kita! Ito ang paborito mong cake. Sinabihan ko ang chef na huwag masyadong matamis. Ikaw talaga ang pinakakilala sa akin. 6 na taon na, pero hindi niya alam ang gusto ko. Kahit sa ospital, dumating siya dala ang mango cake. Ang tanging bagay na allergic ako. Oh, tingnan mo itong dokumento. May nakita akong isang villa na gusto ko, pero kulang ang pera ko. Pwede mo ba akong tulungan? Kulang ka sa pera. Akala ko may emergency. Lucian, ikaw ang pinakamabait. Daddy, pwede ka bang bumili ng lugar sa tabi rin? Gusto kong tumira kasama si Miss Morse. Ayaw kong kasama si Mami araw-araw. Okay lang, magre-reserba ako ng 3 kwarto para kay Tanya, Jacob, at ikaw. Bisitahin mo ako kapag namimiss mo ako. Ikaw ang pinakamabait, Miss Morse? Sana ikaw na lang ang nanay ko.
Uwi na tayo. Anong ginagawa mo? Mami, bakit mo itinapon ang mga laruan ko? Nagbonding lang naman kami kay Miss Morse. Nag-overreact ka. Mami, ang petty mo. Hindi kailanman nagagalit sa amin si Miss Morse. Bakit ka nagagalit dahil lang gusto nilang makipagbonding kay Serena? Hindi ako nagagalit. Sinungaling! Nainggit ka lang kay Miss Morse? Ayoko na sa'yo. Gusto kong tumira kasama si Miss Morse. Mami, hindi kailanman nagagalit sa amin si Miss Morse. Kung sa tingin mo mas mabuti siya, bakit hindi mo siya hilingin? Na siya na ang mag-alaga sa inyo mula ngayon? Valerie, seryoso ka? Sobrang seryoso. Ang galing! Kapag nandito na si Miss Morse, hindi na namin kailangan. Daddy, imbitahin natin si Miss Morse. Miss na miss ko na siya. Ako din. Valerie, ikaw ang may gawa nito. Huwag kang magsisi. Malapit na. Iiwan ko kayong lahat at hindi na ninyo. Ako muling makikita. Lucian, ang boring naman nitong sofa. Kumuha tayo ng off-white. Sundin ang sinabi ni Emma Morse. Opo, sir. Miss Morse, pwede rin ba kaming magkaroon ng bagong unan? Ang pangit nung binili ni Mommy. Sige, walang problema. Yay! Mrs. Floyd, kung gusto mo ng unan, pwede tayong bumili bukas. Bakit mo pa gagawin? May allergy si Tanya. Nung ipinanganak siya, nagka-rashes siya mula sa mga gamit sa ospital. Mula noon, sinisigurado ko. Ang lahat ng gamit niya. Ang bait mo naman. Ang mga kamay mo ay para sa piano. Hayaan mo na lang yan sa mga katulong. MHM. Miss Morse, ako na ang magbibitbit ng bag mo. Sige. Heto. Ang bait ninyo kay Emma Morse. Ni hindi nga ganyan ang trato kay Emra Floyd. Mrs. Floyd, nagka-allergic reaction sina MS, Tanya at Mr. Jacob. Na-hospital sila. Ano? Tara na. Valerie, anong ginawa mo? Ano nang ibig mong sabihin? Hindi mo ba alam na allergic sila sa mangga? Bakit mo binigyan ng mango juice? Mula nang malaman ko ang allergy nila, sinuri ko pa nga ang menu nila sa eskwela. Paano kaya? Hindi ako bumili ng mangga. Hindi ako. Hindi. Sino ang gumawa kung gayon? Ang mga katulong o sila mismo ang uminom? Gising na ang mga pasyente. Pwede na kayong pumasok. Tanya, anong nangyari? Hindi rin namin alam. Ang kinain lang namin ngayon ay pagkain ni Mami. Sabi ng doktor, may mangga sa kinain namin. Ano? Ano? Hindi mo ba narinig, Nay? Nagkasakit kami dahil sa pagkain mo! Tanya, bakit ka nagsisinungaling? Jacob, totoo ba ito? Tanya, Jacob, kailangan kong malaman ang totoo ngayon. Tama na. Valerie, ang galing mong ina. Hindi mo lang sila sinaktan, pinagsinungalingan mo pa sila. Hindi ako. Hindi ka. Hindi mo man lang. Aminin. Daddy, masakit! Huwag kang umiyak. Nandito ako. Valerie, dapat. Aminin mo na. Hindi ko talaga ginawa. Mga gwardiya. Pigilan niyo siya. Painumin siya ng juice. Valerie,
Hanggang ngayon, ayaw mo pa ring aminin. Itutuloy pa ba natin? Lucian, hindi ko talaga alam na allergic sila sa mangga. Gusto ko lang silang painumin. Hindi ito kasalanan mo. Hindi mo alam. Kung sinabi ko sa'yo ng mas maaga, hindi mo sana. Nagkamali ng akala kay MS, Jackman. Tanya, Jacob, paano nyo nasisi? Ang ina nyo para lang protektahan ako. Miss Morse, pasensya na po. Mas gusto lang po namin kayo at ayaw naming masisi kayo ni Daddy. Masyadong stricta si Mami. Mas mabait po kayo sa amin. Miss Moss, huwag po kayong magalit. Hindi na namin uulitin. Hello, MS, Jackman. Na-issue na ang one-way ticket nyo papuntang Clarin. Gusto nyo bang pumili ng upuan? Window seat. Oh, Sino yung kausap sa telepono? Sino ang kausap? kaibigan. Nalaman ko lang ang totoo. Si Serena ang nagbigay sa kanila ng juice, pero hindi niya alam ang allergy nila, kaya hayaan na natin. Dito, para sa'yo, ituring mo na lang na apology kung gusto mo. Lucian, nung akala mo ako ang nagbigay ng mango juice, gusto mo akong mamatay. Pero ngayong alam mo na si Serena ang gumawa. Parang walang nangyari ang pagtrato mo. Ang mga bata ay alis para sa summer camp. Kasama ko sila Serena. Ingatan mo ang sarili mo. CJ, Palagi siyang nag-alboroto nung hindi ko siya pinasama sa mga bata. Bakit siya? Tahimik na yon? Posible ba? Ikaw. May nangyari. Usap tayo mamaya. salamat. Tingnan! Ito ang mami namin. Wow! Ang ganda ng mami mo! Pero, sino ang babae na sumusundo sa inyo sa school? Iyon? Ay, yaya lang na nag-aalaga sa amin. Yaya lang siya. Hello, lahat. Ako ang mother ni Tanya. So, yaya lang ako ng libre sa mga nakaraang taon. Salamat, Lucian. Gusto ko ang diamond necklace na ito. Sabi nila, dapat bumili ka ng worth million para makuha ito. Lucian, hindi mo dapat gastusan ng ganito para sa akin. Natutuwa ako na gusto mo. Lucian, ang sinasabi mong apology gift ay produkto lang ng necklace niya. Ang flight mo ay sa 20 araw pa. Nanay, na-realize mo na ba ang pagkakamali mo? Sinasabi ko sa'yo, ang saya-saya ng summer camp. Kung aaminin mong nagkamali ka, baka sa susunod, papayagan ka naming magbuhat ng aming mga bag. Naspray ni Mr. Morse ang bukom-bukom niya sa sports day. Nasaktan si tatay. Nanay, gusto mo bang mabuhat ng aming mga bag? Nanay, nakikinig ka ba? Mas mabuti ang trato ni tatay kay Miss Morse. Kik! Bigyan mo ako. Ako rin. Bakit mo itinapon? Nasunog. Hindi na maganda. Sinungaling! Sinungaling ka. Hindi mo kami pinapakain ng cake. Dahil lang hindi ka namin isinama sa camp.
Ang sama-sama mong ina! CJ, kung ano ang sabihin mo, siguro si Serena na ang magpapakain sa inyo ngayon, hindi ako. Eddie, maghiwalay na tayo ng tuluyan. CJ, kung gusto mo, hindi na ako ang ina ninyo mula ngayon. Hugat kang magsisi. Hindi ako ang may kasalanan. Ikaw ang nagtrip sa sarili mo. Huwag mo akong sisihin. Ito ang anak na dinadal ko ng 10 buwan at muntik mamatay para ilabas. Mag-push. Lumalabas na ang baby. Malalim na paghinga. Huminga ng malalim. Mag-push. Pa. Manatiling malakas. Mag-push. Malalim na paghinga. May problema. Breech baby ito. Malakas ang pagdurugo niya. Kailan darating ang Floyd? Nasa abroad siya para sa business. Hindi kami makakontak sa kanya. Doctor, nakikiusap ako sa iyo. Please, iligtas ang baby ko. Nakikiusap ako. Magiging okay ka. Relax. Huminga ng malalim. Malalim na paghinga. Pero ngayon, ang anak na ipinangan ko ang buhay ko. Ang siyang pinakamasakit sa akin. Wala na. Simula ngayon, aalis ako sa responsibilidad sa iyo. Gawin mo ang gusto mo. Anong nangyari? Daddy! Tinapon ni Mommy ang cake na ginawa niya para sa atin. Sinabi niya na aalis siya sa responsibilidad sa atin. Valerie, paano mo ginawa ito sa sarili mong mga anak at nagsabi ng ganito kasakit? Lucian, hindi mo ako pinahalagahan kahit minsan. Para sa iyo, ako lang ay baby-making machine. Dahil Serena ang tunay mong mahal. At mas gusto rin ng mga anak siya. Hindi ako. Magpapanggap pa dito. Maging pamilya kayo simula ngayon. Valerie, huwag mong kalimutan. Ito ay marriage of convenience. Hindi kami nagpakasal para sa love. Kung inaasahan mo yun sa akin. Well, sorry to disappoint. Hay, tangang-tanga ako't naisip ko pa na mapapamahal kita. Sakin, Lucian, umibig ka nga, hindi lang sakin, tulad ng inaasam ko. Ikaw, Sige, Lucian. Malamang nagugulumihanan ang mga bata. Iakyat na natin sila. Malapit na ang birthday party nila. tara na. Halika. Ngayon, hindi ko na ulitin ang pagkakamali ko. Mula ngayon, mamumuhay na ako para sa sarili ko. Maligayang bati. Malalaki na ang mga bata ngayon. Simula pa noon ng kolehiyo, gusto na ni Floyd si Emma Morse. Ganon pa rin siya, kahit ilang taon na ang nakalipas. Pati mga bata, gusto siya. Siya lang ang gusto nila. Siya ang unang pag-ibig niya. Hindi niya makakalimutan yun. Kahit hindi siya pakasalan nito. Ginawa ni Valerie ang lahat para pakasalan siya. Nagkaanak pa sila, pero hindi pa rin niya naibalik ang loob nito. Sa tingin ko, mag-isa na lang siya. Habang buhay. Lima na lang araw bago matapos ang diborsyo. Aalis ka tulad ng sinabi mo, di ba? Siyempre, hindi na ako makapaghintay na umalis. Mabuti. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ng mabuti ang pamilya mo. Hindi ka naman gusto ni Lucian at ng mga bata. Malamang. Makalimutan ka na nila. Lucian, tulong. Nasira ang elevator.
Paparating na ako. Naririnig mo ba ako? Okay ka lang ba? Saklolo, masakit ang mga binti ko. Lucian, sagipin mo ako. Lucian, pakiusap, sagipin mo ako. Serena, Lucian, Mr. Floyd, nasugatan at dumudugo ang dalawang babae. Walang panahon para iligtas silang dalawa. Sino ang ililigtas natin? G. Floyd, parehong babae ay nasugatan at dumudugo. Walang panahon para iligtas ang dalawa. Sino ang ililigtas natin? Lucian, Saklolo. Lucian, lunas niyo ako. iligtas si Serena. Iligtas si Kong Morse! Iligtas siya! G. Floyd, mas malala ang mga sugat ng isang babae. Kailangan niya ng agarang tulong. Sinabi ko, iligtas si Serena. Gising ka na? Matibay ka, may 3 baling buto ka. At muntik nang mamatay pero gumaling kang mabuti. Isang himala talaga yan. Iligtas si Kang Morse. Iligtas siya. Sinabi ko, iligtas si Serena. Mabuti ang paggaling mo, malapit ka nang makaalis, kakaiba. Bakit hindi man lang dumalaw si E. Floyd kahit minsan? E. Floyd. Kailangan ni Serena ng kanyang mga binti para sa pagsasayaw. Hindi ko siya mapapahamak, kaya pinili kong iligtas siya. Isa kang may bahay, aalagaan kita kahit na, maging lumpo ka habang buhay. Lucian, papaalam ka ba kung mamatay ako? Valerie, wala akong oras para makipaglaro sa'yo. Ito ang kabayaran. Lucian, Hello. Lucian, may sorpresa kami ng mga bata para sa'yo. Sa restaurant. Sige, papunta na ako. May susundo sa'yo kapag nailabas ka na. Maging mabait ka lang, alamin mo ang iyong lugar, at alagaan mo ang ating mga anak. Gawin mo yan at hindi ka papalitan. hello. Mary, ipunin ang mga bag ko at dalhin sa paliparan. Sige, Ginang, Floyd. Paalam. Lucian. Epektibo na ang diborsyo. Iwanan na natin ang malungkot na nakaraan. Sa nakaraan, ang eroplanong ito ang magdadala sa akin. Palayo sa iyong kalupitan. Hindi mo na ako. Kailanman. Makikita muli. Valerie, anong nangyari sa mga damit ko? Ginoong Floyd. Si Ginang Floyd ay hindi pa nakakabalik sa loob ng 1 buwan. Ano, nasa ospital pa rin ba siya? Matagal na siyang na-discharge at ipinaalis pa nga kay Mary ang kanyang mga gamit mula sa villa. Ano? Paano siya? Nakaalis ng bahay? CJ, tingnan natin kung gaano katagal yan. Lene, Nasaan ang workbook ko?
Bilisan mo, hanapin mo. Daddy, ayoko sa school. Lagi ako sinasabihan ng teacher na nahuhuli ako. Daddy, Hindi ko mahanap ang workbook ko. Pwede bang hindi na lang ako pumasok? Ginoong Floyd, magulo ang bahay. Tatawagan ba natin si Ginang Floyd? Hindi na kailangan. Simula ngayon, si Serena na ang bahala sa mga gawaing bahay. Naiintindihan ko po, sir. Valerie, akala mo makakalaban mo ako. Hindi ka talaga aalis. Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung babalik ka sa loob ng 3 araw, papatawarin kita ngayong pagkakataon lang. Sinabi ko nang may dinner ako ngayong gabi. Bakit walang maayos na pagkain? Paumanhin po, Ginoo. Si Ginang Floyd po ang nagluto ng lahat. Siya mismo ang bumibili ng mga sangkap at nagluluto ng ilang oras. Hindi niya kami hinahayaang tumulong. Kalimutan mo na. Nasaan si Serena? Natulog na po si Ginang Morse. Kanina pa. Pinagbawalan niya kaming istorbohin siya. Ginoo, subukan ko po bang? Hindi na kailangan. Pwede ka nang umalis. Babalik si Valerie. Makalipas ang ilang araw, pagkatapos ng kanyang pag-aalma. Kapag bumalik na siya, magiging normal na ang lahat. MS, Morse, sina MS, Tanya at Mr. Jacob ay palaging lumiliban sa klase. Tinawag ng kanilang guro at hiniling kayo at kay Mr. Floyd na disiplinahin sila. Sige, nakuha ko. Ako na ang bahala. Abala si Lucian, kaya hindi na kailangang sabihin sa kanya ito. Ayokong mag-alala siya. Serena, talaga bang aalagaan mo ang 2 pasanin na iyon? Maganda, nakakasama ka sa mayamang lalaki, pero ang mga batang iyon ay mahirap pakisamahan. Siyempre, hindi ko sila aalagaan. Gagawin ko silang lalong lumala, ang kanyang mga ari-arian. Sa huli ay magiging akin. Kamusta, MS, Lowell? Ang aking mga anak ay hindi pupunta sa paaralan sa ngayon. Tulad ng alam mo, kami ay mayaman na, kaya nilang maging tamad. Pero, at saka, abala ang kanilang ama nitong mga nakaraang araw, kaya diretso na lang sa akin. Para sa anumang iba pa, hindi na kailangang istorbohin siya. Miss Morse, nasa bahay ka na rin. Nami-miss ka namin. Sige, may mga gagawin ako. Maglaro kayo sa ibang lugar. hindi. Gusto kong makipaglaro sa'yo. Sino ka ba? Malapit na akong pakasalan ang tatay mo. At pamahalaan ang bahay na ito. Hindi niya minahal, ang walang kwenta, tandang ina mo. At sa lalong madaling panahon, kamumuhian niya kayo ng pareho. Tandaan, makikinig kayo sa akin. Mula ngayon, kung lalabanan mo ako ulit, at pagsisisihan mo ito. Nauwi ka na rin. Lucian. May mga problema sa merger. Nasaan ang mga bata? Dati, agad silang tumatakbo kapag nakauwi na ako. Bakit wala sila rito? Inumin mo na yan. Huwag mo akong paporin. Kunin mo ito. Nasuya na sa'yo ang nanay mo at umalis na. Wala nang mag-aalaga sa'yo ngayon. Natulog na sila. Huwag kang mag-alala. Inaalagaan ko silang mabuti. Lucian.
Namiss kita ng sobra. Habang wala ka. Pagod na ako. Magpahinga ka na. Okay ka lang ba? Ayos ka lang ba? Tumigil ka sa pag-iyak. Binabalaan kita. Magsalita ka kay Lucian, at itatapon ko lahat ng paborito mong laruan. Naiintindihan mo. Tanya, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari. Sige, kumain ka na. Abala ka ng abala. Miss na miss ka niya. Jacob, may sakit ka ba? Hindi naman. Lucian, huwag kang mag-alala. Ayos lang sila. Tama ba, Jacob? Jacob, may tinatago ka ba sa akin? Ako. May nangyari. Kailangan ka namin dito. May nangyari, mag-usap tayo mamayang gabi. Sabihin mo lang kay Emma Morse kung may kailangan ka. Dapat magpakabuti kayo. Kapag nasa bahay na ang daddy nyo, huwag kang liliban sa klase. O gagawa ng problema para sa akin. Kung hindi, pagsisisihan nyo to. Kain. Wala kang kwenta. Katulad ng nanay mo. Gusto mo ba, Tanya? Uminom ka ng gatas. Palamigin ko muna para sa'yo. Huwag kang magmadali. Nasaan ka na, Mami? Miss na kita. Isang buwan na, ang sarap sa pakiramdam, na hindi na kailangang makaramdam ng kawalan ng pagmamahal. Sa wakas, may sariling buhay na naman ako. Maligayang pagdating. Paumanhin. Mayroon ba kayong mga librong pambata na may larawan? Darius. Ay napakagwapo. Hindi lang yun. Pinakamahusay pa siyang estudyante sa loob ng 2 taon. Ang gwapo niya, mataas ang mga grado, at ang galing niyang magpiano. Para siyang anghel. Valerie, Kilala mo ang pangalan ko. naiwan mo ang meal card mo sa cafeteria. Nakita ko ang pangalan at larawan mo doon. Salamat. Darius, Valerie. anong pagkakataon? Anak mo ba ito? Ang laki ng pagkakataon. Ito ba ang anak mo? Pamangkin ko siya. Heidi, magmano ka. Hi, Valerie. Hello, Heidi. Anong klaseng picture book ang gusto mo? Magdadala ako ng magaganda para sa'yo. Ang ganda-ganda mo. Para nanay ko. Ang sama-sama mong nanay. Ang ganda talaga ng ngiti mo. Naalala ko tuloy ang nanay ko. Pasensya na. Pumanaw ang nanay niya dahil sa sakit ilang taon na ang nakalipas.
Ayos lang. Heidi, mahilig ka ba sa fairy tale? Marami akong picture book dito. Tingin tayo. Sige. Halika. Heidi, ito. Alin ang gusto mo? Ah. Tingnan mo. Araw-araw itong lumalaki. Pinapakain ng araw at ulan. Isang araw, nahinog na ito. At lagpak, nahulog sa lupa. Heidi, ay mahiyain talaga. Pero parang komportable siya sa'yo. Gusto ko rin siya. Valerie, madalas ba tayong pwedeng pumunta rito? Naman, pwedeng kang pumunta kahit anong oras. Valerie, bata siya. Paniniwalaan niya ang lahat ng sasabi mo. Hindi ako nagbibiro. Hindi lang siya. Paniniwalaan ko rin. Sige, nagbibiro lang ako. Heidi, matagal-tagal na rin. Kailangan na tayong umalis. Paalam, Valerie. Sige, kita ulit sa susunod. Paalam. Palem. Valerie, huwag kang magbigay ng false hope sa sarili mo. Bakit pa siya magkakagusto sa'yo? Sinabi lang niya yon dahil sa Heidi. Hindi pa nakakapunta si Heidi sa isang parke ng aliwan. Gusto ko siyang dalhin doon. Pero magiging awkward. Kung kami lang dalawa. Dahil gusto ka niya. Magugustuhan niya. Kung sasama ka, pwede bang sumama ka sa amin sa parke? Pero ako, Valerie? Tara na sa parke. Pakiusap. Ayaw mo ba sa akin? syempre gusto kita. Napakabata pa ni Heidi at wala na ang nanay niya. Hindi ko kayang tumanggi sa kanya. CJ, sasama ako. Ayos. Magkita na lang tayo sa amusement park. Paalam, Valerie. Hanggang sa muli. Paalam. Ang bait ni Heidi. Pero bakit parang plano ito? Wow! Halika, puntahan natin yon. Gusto ko yon. Oo, oo, oo. Tingnan, astig, di ba? Salamat. Gusto mo? Gusto ko talaga. Nandun ang mami. Heidi, tandaan. Binabantayan ka ng mommy mo. Gusto niyang maging masaya ka araw-araw. Heidi, kahit wala dito ang mommy mo,
Mamahalin ka niya palagi. Valerie? Pwede bang maging mommy ko? Heidi, aalagaan kita gaya ng mommy mo. Pero hindi ako pwedeng maging siya. Kung hindi mo pwedeng maging mommy ko, pwede bang maging tita ko lang? Kung hindi ka pwedeng maging nanay ko, pwedeng maging tita ko na lang? Heidi, hindi ako pwedeng maging tita mo ng basta-basta. Alam mo, Gusto kita. Si Uncle Darius, gusto ka rin niya. Bakit hindi ka pwedeng maging tita ko? hindi niya ako gusto sa ganoong paraan. Gusto ka niya? Gusto na gusto ka niya. Darius, magsalita ka naman. Heidi, huwag mo siyang takutin. Bigyan mo muna siya ng oras para mag-isip. Darius, ano ba to? O kaya, sasagutin mo na ba ako ngayon? Ang galing! May tita na ako! Ako, mag-iisip muna ako. Bigyan mo ako ng konting oras. Sinabi ko sa'yo na huwag mo akong istorbohin sa mga usapin ng pamilya. Mr. Jacob ay may mataas na lagnat. Talagang nababahala kami. Tinawagan mo ba ang doktor? Oo, pero sinabi ni MS Morse na huwag mag-alala. Siya ang hahawak nito pagkatapos ng party niya. Ano, pupunta ako ngayon. Jacob. Kamusta siya? Jacob ay naglalagnat ng 4 na oras. Maaari itong magdulot ng pneumonia. Paano naging ganito kalala? Alam kong hindi siya okay kaninang umaga. Serena ay karaniwang napakaalaga. Paano niya ito hindi napansin? Nasaan ang Serena? Bakit hindi pa siya nakakabalik? Sinabi ni MS Morse, hindi ito seryoso. Hindi pa tapos ang party, kaya hindi siya makakabalik. Lucian, hindi ako makapaniwala na tinatawag mo ako. Jacob ay may mataas na lagnat. Ano ang ginagawa mo? Ha, uuwi ako ngayon. Lucian, pasensya na. Akala ko hindi ito seryoso. Uuwi ako ngayon. Lucian, ang gulo-gulo sa bahay. Ito ang unang beses na ako lang ang nag-aalaga sa mga bata. Talagang hindi ko napansin. Lucian, makinig ka sa akin. Talagang wala akong ideya na ganito na pala kalala. Ginoong Floyd, bumaba na ang lagnat niya. Jacob, mas mabuti na ba ang pakiramdam mo ngayon? Naaawa ako sa'yo. Bakit ba takot na takot si Jacob kay Serena? Jacob. Ginoong Floyd, may urgent na problema sa kumpanya. Kailangan ka namin dito ngayon. CJ. Siguro. Nagkamali ako. Jacob, kailangan kong pumunta sa opisina. Magkita tayo mamayang gabi. Hayop ka. Ang kapal talaga ng mukha mo. Hindi man lang ako nakapag-stay hanggang dulo sa party. Paumanhin, Miss Morse. Hindi ko sinasadya. Katulad ka ng nanay mo. Palaging gustong makuha ang awa ni Lucian. Kung sasabotahin mo ulit ang mga plano ko, ako ay... Ano ang sinabi mo? Lucian, makinig ka sa akin. Ako ay... Jacob. Ipaliwanag mo sa daddy mo. Bilisin mo. Yun pala, ganito. Ang trato mo sa kanila sa likod ko. Hindi, Lucian. Serena Morse. Nakita ko na ang tunay mong kulay. Maniwala ka, Lucian. Mahal na mahal ko sila. Mabuti ang trato ko sa kanila. Talaga? Tinatawag mo bang pagmamahal ang pagbabanta sa kanila? Paano ko ito napalampas? Ang mga anak ko ay nabubuhay sa takot palagi. Daddy, makikinig ako kay Miss Morse. Huwag mo sana akong iwan. Jacob. Huwag kang matakot. Hindi kita iiwan kailanman. Serena Morse. Lumayas ka na. Ayaw na kitang makita muli. Hindi. Lucian, hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganito. Mahal mo ko. Mga gwardya. Palayasin niyo siya. Lucian, huwag mo akong tratuhin ng ganito. 20 taon na, hindi mo ako mapapaalis. Dahil lang sa maliliit na bagay.
Maliliit, hindi maliit ang pagmamaltrato sa mga anak ko. Sabihin mo, ikaw ba ang nagbasag ng lipstick ko? Sagot. Pasensya na. Sagutin mo ako. Kapag nainom na nila ang gatas na ito, hindi na sila gising kahit anong gawin. Sa wakas, magkakaroon na ako ng kapayapaan. Ano ang masasabi mo ngayon? Tiniktikan mo ako. Paano mo nagawa yun? Kailangan kong protektahan ang mga anak ko. Sir, may sasabihin po ako. Sabihin mo. Simula pa lang ng pagdating niya, pinag-iinitan na niya ang mga bata kay Mrs. Floyd. Ano? Nagsisinungaling ka. Hindi ako nagsisinungaling. Narinig ko siyang sinasabi kay Ginoong Jacob na hindi siya papayagan ng nanay niya ng candy dahil hindi siya mahal nito. Sinabihan pa niya ang mga bata na paalisin ang nanay nila para siya na ang maging bagong nanay nila. Kinabukasan, nahulog si Ginang Floyd mula sa hagdan. Hindi ganoon ang nangyari. Magtiwala ka sa akin, Lucian. Hindi mo ba ako mahal? Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Tama na. Ayokong makarinig ng kahit anong salita mula sa'yo. Dapat alam mo na hindi kita kailanman patatawarin. Reggie? Jacob. Daddy, pasensya na po kami. Gusto naming gumalik si Mommy. Reggie, sabi ni Miss Moss, hindi kami minahal ni Mami. Totoo ba yon? Siyempre, totoo yun. Iniwan niya kayo. Baka may bago na siyang lalaki ngayon. Serena Morse, anong lakas ng loob mong magsalita ng katarantaduhan hanggang ngayon? Lucian, sorpresa. Ang pinirmahan mo ay hindi kasunduan sa pagbili. Iyon ang kasunduan sa diborsyo na inihanda ni Valerie. May tinitingnan akong vilya. Pero kulang ang pera ko. Pwede mo ba akong tulungan? Kulang ka sa pera. Akala ko may importante. Matagal mo na siyang hiniwalayan. Ano? Nagulat ka. Umalis si Valerie, at ikaw ang dahilan ng lahat. Lucian, sino ka ba para sabihin? Nakasalanan ko ang lahat, akala mo inosente ka. Galit si Valerie sa akin, sigurado. Pero mas galit siya sa iyo. Tama na, wala namang nangyari sa atin. Anong sinabi mo sa kanya? Pero hinayaan mo akong lumapit sa iyo at sa mga bata. Bukod sa pagiging malapit, nagawa na natin ang lahat ng bagay na ginagawa lang ng mag-asawa. Bakit sa tingin mo umalis si Valerie? Bakit niya ako papayagang lokohin ka para pirmahan ang mga papeles ng diborsyo? Dahil galit siya sa iyo. Tumigil ka. Dalhin niyo siya. Lucian, hindi mo ako pwedeng gawin ito. Lucian. Bitawan niyo ako. Lucian. Akala mo ba ang pagpapalaya sa akin ang magpapabalik kay Valerie? Panaginip mo lang. Ang anumang hindi ko makamit, hindi mo rin makakamit. Papa, talagang hiniwalayan ka ni Mommy? Hindi na ba siya magpapatawad sa atin? Hindi pwede. Mahal na mahal niya tayo. Hindi siya magsasawa sa atin. Naglakbay lang siya. Kailangan lang natin kausapin siya ng mahinahon. At babalik siya agad. Magpapatawad ba si Mami? Papa, gusto kong sabihin sa Mami na sorry ako. Tatawagan ko siya. Ngayon din. Valerie, nanalo ka sa pagkakataong ito. Paumanhin. Ang numerong tinawag mo ay hindi na serbisyo. Mommy! Miss ko ang cake mo. At may lanyat si Jacob. Paki bumalik! Ano ang nangyayari? Kahit gaano siya galit noon, hindi siya magbara ng numero ko o mag-ignore ng tawag ko. Ang anniversary natin ay sa susunod na buwan. Ang mga bata at ako ay maghihintay sa bahay na may mga regalo. Papa, talagang magpapatawad si Mami? Siya lagi ang unang nagpapatawad. Sa pagkakataong ito, marahil naghihintay siya sa atin para mag-unang kumilos. Kailangan lang natin bigyan siya ng konting panahon. Valerie, ako'y sumusumpa.
Babawi ako sa'yo sa pagkakataong ito. Nasaan si Heidi? Hindi ba siya sumama sa'yo? Nasa bahay siya. Pumunta ako rito para hanapin ka. Ako lang ang gumawa nito. Baka sakali, makatulong ito para makatulog ka ng maayos. Kahit si Lucian ay hindi alam na nahihirapan ako sa pagtulog. Kahit ngayong umalis na ako, nagigising pa rin ako sa kalagitnaan ng gabi dahil sa mga bangungot. Paano mo nalaman na nahihirapan akong makatulog? Nakalimutan mo na ba? Doktor ako. Ito ba ang dahilan ng insomnia mo? CJ, huwag kang matakot. Malapit na akong dumating. Lucian, tumawag si Mama. Pinapauwi na tayo. Hindi siya maganda ang pakiramdam. Kaya, Tabi. Wala akong oras sa mga kalokohan mo. Hindi kita pipilitin. Nasabihin sa akin. Pero kung kailangan mo ng taong mapagkakatiwalaan, nandito lang ako. okay lang ako. Salamat. Mukhang, hindi pa ako nakakakuha ng lugar sa puso mo. Ito ba ay dahil sa nangyari sa amusement park? Nagbibiro lang si Heidi. Pasensya na. Valerie, marami pang oras sa hinaharap. Maghihintay ako hanggang sa buksan mo ang iyong sarili sa akin. Pasok, bilis, ginaw sa labas. Paumanhin. Sa pag-abala sa'yo sa ganitong oras. May lagnat si Heidi. At gusto ka talaga niyang makita. Matutulog lang siya kung ikaw ang magkukwento sa kanya. Valerie? Halika. Okay lang, Heidi. Nandito ako. Maging mabait kang bata at matulog ka na. Ha? Basang-basa ka. Bakit hindi ka nalang maligo? Ito, ang bahay mo. Ayoko na lang. Ang banyo, ang personal mong espasyo. Pero basa ka mula ulo hanggang paa. Huwag mong isipin ng masyado. Heto. May bago akong tuwalya. Pwede mong gamitin. Wala akong damit panlalaki. Pwede mong isuot ang bathrobe ko pansamantala. Bibili ako ng bagong damit para sa'yo online. Sige na. Sino siya? Personal na doktor siya ni Ginang. Lord, si Darius Bolton. Madalas siyang makipagkita sa kanya, kasama ang anak niya, at okay lang sa kanya na nandyan siya. Tama na. Huwag ka nang magsalita. Valerie, paano mo naitingin sa ibang lalaki ng ganong lambing na para lang dapat sa akin? Tatay? Nakita mo na ba talaga si nanay? Ito ba? Valerie, ang tagal na. Hindi mo man lang kinontak ang mga bata, pero umingiti ka ng ganun kasaya para sa iba. Tatay, pwedeng puntahan natin si nanay. Namimiss ko siya. Ihanda ang pribadong jet. Aalis na tayo. Sige, Isasama natin si nanay pauwi. Valerie? Kamawa ako ng rabbits. Ang cute nito. Dapat ba ang rabbit ay may cute bilog na nose? Haha. ano ito? Battlefield? Ito na. Ah, salamat. Ako na ang gagawa. Valerie, masaya ako. Kung sana kasama kita at Tito Darius magpakailan. Ano ang iniisip mo?
Alam kong may nakaraan kang, hindi mo gustong harapin. Pero lilipas din ito, hindi ba? Mahal ka ni Heidi. At ako rin. Maaari ba talaga akong magpatuloy mula sa nakaraan ko? Heidi, nandito. Uminom ka ng tubig. Salamat. Marami pa tayong oras. Dati, sobrang mahal ako ni Valerie. Kaya niyang tiisin ang pagpapabaya. At hindi niya kailanman kayang saktan ang mga bata. Kapag nakita niyang nandito tayo, sasama siya sa atin pauwi. Yung doktor. Siya lang ay isang doktor. Tatay, makikita ba talaga natin si Mami? Masaya siyang masaya. Kapag nakita ka, Sige. Mr. Floyd. Nahanap na namin si Mrs. Floyd. Nasa pottery studio siya sa Clydon. Kasama yung dalawa. kunin mo ang kotse, pupunta tayo doon. Sige. Tatay, patawalan ba talaga tayo ni Mami? Huwag kang mag-alala. Basta't tapat kayong magsisi sa kanya, papatayin niya kayo. Sige. Matagal na. Mula nang huli kong makita si Valerie, umiti ng ganito kasaya. Mami! Ano nang ginagawa mo rito? Paano mo ako nakita? Nanay, namimiss ka na namin. Pasiba sa kanila kaya mo kami iniwan. Hindi ka welcome dito. Lumabas ka na. Valerie, narito kami. Para sunduin ka pa uwi ngayon. Uwi. Anong bahay? Nanay, pasensya na. Hindi na kita guguluhin ulit. Nanay, patawalin mo na kami. Pinalayas na ni Daddy si Miss Morse. Sabi niya, ikaw na lang mula ngayon. Sinabi ko na, hindi ako babalik sa inyo. Ang isang paghingi ng tawad, hindi sasapat para ayusin ang lahat. Nanay, bakit? Hindi mo na ba kami mahal? Pinahulog mo ako sa hagdan. Isinangkot mo ako sa mango drink. Sabihin mo, hindi ba't gawa mo iyon? Inalagaan at minahal kita ng buong puso. Ganito ang naging kapalit. Pero yun ang nakuha ko. Sa huli, Nanay, ang sama-sama namin noon. Pero hindi na namin uulitin. Huwag mo kaming iwan. Nanay, pasensya na. Mali din ako. Huwag mo kaming iwan. Valerie, alis ka na ba? Heidi. Ako. Heidi. Saan man siya pumunta? Dapat nating igalang ang desisyon niya. Bukod pa riyan. Kahit hindi siya dito manatili. Babalik-balikan ka niya. Sino ba tong lalaking to? Ang lapit-lapit magsalita tungkol sa kanya. Hawak-hawak ang anak niya, tapos nagsasalita ng pagiging kasama niya. Parang sila ang tunay na pamilya. Valerie, huwag kang magmatigas. Kailangan ka ng mga bata. Nanay ka, sa halip na alagaan ang sarili mong mga anak, aalagaan mo ang anak ng iba. Sinabi mong matigas ang ulo ko. Hindi nila ako kailangan. Kung kailangan nila ako, hindi nila ako sasaktan ng kanilang mga salita. Napilit akong pinaalis. Nanay, mali kami. Ikaw na lang ang mamahalin namin mula ngayon. Hindi na namin muling sasaktan pa. Sino ka ba? Para makialam sa mga bagay ng pamilya namin.
Kaibigan ako ni Valerie. Sa tingin ko, ang taong nanakit sa kanya ay walang karapatan. Natanungin ako niyan. Valerie, hindi pa namin tapos gawin ang mangkok namin. Ulitin ko. Wala nang dapat pag-usapan sa pagitan natin. Heidi. Babalik tayo sa susunod. Ha? Sige. Halika na. Nanay? Nanay? Nanay! Ah, Valerie, bitawan mo. Lucian. Ano ba ang problema mo? Hindi ka ba titigil? Valerie. Pwede ba tayong mag-usap? Wala akong sasabihin sa iyo. Lumabas ka. If. Bitawan mo ako. Lucian, nawawala ka na ba sa isip mo? Paalala ko lang sa'yo. Hiwalay na tayo. Talaga? Hindi nga ako pumayag. Hindi mo ako pwedeng iwan. Valerie. Tigilan mo ang pag-aasta, bata. Naghihintay sa iyo ang mga bata. Pwede ba tayong umupo at pag-usapan ito? Magandang ideya. Panahon na para tapusin ito. CJ, bukas ng hapon. Sa cave sa tapat ng bookstore. CJ, Mami! Mami? Mami, galit ka pa ba? Mali talaga kami. Umupo kayo. halika rito. Ito, ang growth journal na ginawa ko para sa mga bata. Kasama rito ang mga ugali nila noong mga bata pa. Pati na rin ang mga allergy at gamot. Hindi na sila maliliit. Naniniwala akong kaya mo silang alagaan. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko kailangan to. Valerie, hindi mo pa rin ba naintindihan? Gusto lang naming bumalik ka. Lucian, hindi ba sinabi mo na si Serena ang diyosa ng pamilyang Floyd? Ngayong wala na ako. Maaari na siyang kunin ang nararapat na lugar niya. Hey, bilisan mo! Naghihintay pa rin si Miss Morse na maihatid natin ang gamot niya. Valerie, ano ba naman yan ngayon? Lucian, asawa mo ako. Si Jacob at Tanya ay mga anak ko. Hindi ko maintindihan kung bakit masyado kang nag-aalala sa iba. Sa ganitong kalagayan, hindi ko na alam sino ba talaga ang may bahay ng sambahayang ito at sino ang ina ng mga bata. Nakakatawa ka. Kung hindi ka nakialam, si Serena sana ang naging asawa ko. Ano nang sinabi mo? Tumabi ka, kailangan niya ng gamot. Hindi. Lahat yon ay nakaraan na, at hindi na mauulit. Wala na si Serena ng tuluyan. Kaya, pwede ka nang sumama sa amin pauwi. Oh, Nay, sumama ka na sa amin. Pangako, magiging mabait akong bata. Pangako, magiging mabait na bata rin ako. Magpapakabait ako at hindi ka na mag-aalala pa. Minsan, ibinigay ko sa iyo ang buong puso ko at ang kaluluwa ko, pero wala ka man lang pakialam. Ngayon, wala na akong maibibigay pa. At gusto mong bumalik ako. Katarantaduhan lang ito. Lucian, tapos na tayo. Walang pagbabalikan. Kunin mo ang mga bata at umalis ka. Hindi. Niloko ako para pirmahan ang kasunduan sa diborsyo. Valerie, kilala mo ako, hindi ko kailanman gustong iwan ka. Sa tingin mo may nagbabago sa sinasabi mo? Valerie. Alam ko. Lagi mong naramdaman na may kulang. Gusto mo ng tunay na pagluhog. Ngayon, bibigyan kita nito.
Lucian. Ngayon, ang anak na babae ng mga Lavete ay niluhugan. Pero tayo ay nasa isang pakikipag-isang dibdib para sa kapakanan. Lucian. Bakit hindi mo ako luhugan? O ako ang luluhog sa'yo? Tama na. Alamin mo ang lugar mo. Ito ay pakikipag-isang dibdib para sa kapakanan. Huwag kang humiling ng sobra. Hindi mo ito kailangan. Lucian. Palagi mo palang alam ang gusto ko. Pero wala ka lang talagang pakialam. Wala nang pag-aayos dito. Tapos na tayo. Valerie. Valerie. Tumatanggi ka bang umuwi? Kasama namin dahil kay Darius? Lucian. Hindi mo talaga ako kilala. Naalala mo ito, nang gabing iyon, 12 tahi ang inabot ko sa ospital. Pero ikaw at ang mga bata ay nasa bahay. Nagsasaya sa inyong oras, kasama si Serena. Halimaw iyon! Miss Morse, natatakot ako! Okay lang, nandito ako. Ikaw ang pinakamagaling. Sana ikaw na lang ang nanay ko. Daddy. Sabihin mo kay Mami na umalis. Para si Miss Morse nang maging nanay namin. Matapos kong makita iyon. Anong dahilan pa ang meron ako para manatili? Nanay, pasensya na po. Hindi namin sinasadya. Nakuha ko ito. Nang ako'y nakulong sa elevator kasama si Serena. Lucian, tulong. Lucian, iligtas mo ako. Lucian, pakiusap, iligtas mo ako. Masakit ang mga binti ko. Ginoong Floyd, parehong babae ay nasugatan at nagdurugo. Walang oras para iligtas ang pareho. Sino ang iligtas natin? Iligtas ang Serena. Iligtas ang binibining Morse. Iligtas siya! Napakalapit na. Napakalapit talaga. Muntik na mawala ang binti ko. Valerie. Hindi ko sinasadya. Kayong lahat ay iisa lang ang sinasabi. Hindi ninyo sinasadya. Pero pagkatapos ng mga naranasan ko, paano mabubura ng ilang salita? Ang sakit. Nanay, pasensya na po. Bumalik ka na po! Hindi na namin uulitin! Lalay, nagkamali po kami. Nanay! Nanay! Pakiusap! Dati kitang mahal na mahal. Pero pagkatapos masaktan, ng paulit-ulit, ang anumang samahan natin ay wala na. Lucian, naparito ako ngayon para sabihin sa iyo. Natapos na tayo, may bagong buhay akong dapat tahakin. Sawa na akong malunod sa putik na ito at magpatagal pa sa iyo. Nanay! Huwag kang umalis! Noong una, minahal kita ng buong puso ko. Pero hindi mo pinansin. Ngayon, hindi na ako lilingon pa. Hoy! Valerie, okay ka lang ba? Pinahirapan ka ba nila? Okay lang ako. Uwi na tayo. Sige. Tapos na ang lahat. Sige. Tara na. Tatay, tuluyan na bang iiwan tayo ni nanay ngayon? Valerie. Lucian, bakit ka nandito?
Akala ko malinaw na ang sinabi ko. Gusto kasing pumunta ng mga bata. Wala akong magawa. Mommy, kami ang naiusap kay Daddy. Nadalhin kami rito. Huwag mo kaming iwan. Mommy, please. Huwag mo kaming iwan. Mommy. Tinatawag niyang sarili niyang ina, umiyak na ang mga anak niya, wala siyang ginagawa. Oo nga. Iniwan pa nga niya ang sarili niyang mga anak. Tumawag tayo ng pulis. Dapat siyang panagutan ng batas. Tigilan niyo ang pagkuha ng video. Hindi ito ang iniisip niyo. At saka, ang pagkuha ng litrato ng iba ng walang pahintulot ay paglabag sa kanilang karapatan sa pagpapahayag. Kung mapupunta ito sa internet, ako ang tatawag ng pulis. Ayos lang. Nandito ako. Huwag kang mag-alala. Sasamahan din kita. Ginoong Floyd ay may gusto kay Emma Morse mula noong kolehiyo. Pareho pa rin siya. Kahit pagkatapos ng lahat ng mga taon. Valerie, ginawa ang lahat para pakasalan siya, at nagkaanak pa sila, pero hindi pa rin niya napigilan. Sa tingin ko, mag-iisa siya, habang buhay. Ginoong Floyd, pinag-uusapan nila si Mrs. Floyd sa likod niya. Pipigilan ko ba sila? Hindi. Hindi bata si Valerie. Kung hindi niya kayang alagaan ang sarili. Hindi siya karapat-dapat maging asawa ko. Ganun ba? Hindi ko talaga inuna ang nararamdaman niya. Jacob. Tanya. Umuwi na tayo. Hindi! Gusto namin si Mami! Sinabi mo na isasama mo si Mami pauwi. Ganyan ang sinabi mo! Lucian, dalhin mo ang mga bata. Tigilan mo na ang pag-aaksaya ng oras. Ipapadala ko sa iyo ang sustento sa tamang oras. Kung makikita kita ulit, tatawag ako ng pulis. Jacob, Tanya. Aalis na tayo. Hindi! Gusto namin si Mommy! Hindi! Ayokong umalis! Valerie? Galit ka? Hindi. Hindi ako galit. Tignan mo muna ito. Gusto mong magpahinga? Mami, sorry po. Hindi ko na kayo gagalitan. Mami, patawarin mo kami. Pinatalsik na ni Daddy ang Miss Morse. Sabi niya, ikaw lang mula ngayon. Sila. Parang pumayat. Uncle Darius, ano kaya kung gumawa tayo ng gift para sa Valerie? Sige. May ideya ka ba kung ano dapat gawin? Bahay. Para ganito, magkakaroon siya ng bagong bahay. Valerie, huwag kang malungkot. Kapag natapos na nating itayo ang bahay, tuturuan kita kung paano gumawa ng mga maliliit na tao, ha? Bakit mo gusto akong paggawaan ng bahay? Dahil hindi ka masaya. Gusto kitang pasayahin. Sabi ni Tito Darius, ang bahay daw ay dapat na isang masayang lugar. Sige, Heidi, magsimula na tayo. Valerie, maghintay ka lang. Gagawa ko ng bagong bahay para sa'yo. Mukhang sa isang punto. Naging mahalagang bahagi na sila ng buhay ko. Darius. Heidi. Talagang masaya ako na nakilala ko kayo.
Valerie, mananatili ka ba sa amin magpakailanman bilang pamilya namin? Valerie, ikaw ba ay? Isang karangalan. Ang maging bahagi ng inyong pamilya. Yay! May tita na ako! Valerie, huwag kang umalis. Nung kami ay kasal, wala akong naramdaman para sa kanya. Huli nga ako sa kasal namin. Pero wala siyang sinabi tungkol doon, nagsumikap siya at hindi nagreklamo. Pagkatapos naming ikasal. Oh, nagluto ako ng almusal. Masakit ang tiyan mo, kaya gumawa ako ng magaan lang. Kain ka ng kaunti. May meeting ako ngayong umaga. Ayaw ko. Kahit busy ka, kailangan mo pa rin kumain. Kain ka lang ng konti. Sabi ko, ayaw ko. Pigilan mo na ako. Pagkatapos, sa mahabang panahon pagkatapos naming ikasal, ayaw ko siyang makita. At umuwi lang ako pagkatapos ng hating gabi. Pero kahit gaano ako kauwi, nandyan siya sa sala. Tahimik na naghihintay sa akin. Umuwi ka na. Noon, hindi ko siya mahal. Kaya hindi ko siya pinapansin. Pero nagtiyaga siya, sa loob ng maraming taon. Sa huli, sa wakas ay napansin ko rin siya. At tinakpan ko pa siya ng kumot. Pero nagbago ang lahat, nang bumalik si Serena, madalas humingi ng tulong sa akin si Serena. Unti-unti, bihira na akong umuwi ng bahay, kahit ang mga bata ay naging malayo na kay Valerie. Valerie. Sa tingin ko, nawala na talaga kita. Tatay, iniwan ito para sa atin ni nanay. Ngayon ang ikatlong anibersaryo ng kasal namin. Sinikap kong matutunan ang paborito niyang ulam. Sayang, nasa biyahe siya para sa trabaho. Sabi ni Jacob, hindi daw ito gaanong matamis. Tandaan ko yan, at sisiguraduhin, masarapan si Lucian. 3 taon na si Tanya ngayon, gumawa ako ng strawberry mango cake para sa kanya. Pero hindi ako makapaniwala na sina Tanya at Jacob ay namana ang allergy ko sa mangga. Magiging mas maingat ako sa susunod. Yun pala. Napakarami na palang ginawa niya sa lahat ng mga taong ito. Mahal na mahal tayo ni nanay. Pero nasaktan pa rin natin siya. Tatay, pwedeng hanapin ulit natin si nanay bukas? Sa pagkakataong ito, kailangan talaga nating humingi ng tawad sa kanya ng totoo. Tanya. Talaga nga naman natin siyang nasaktan ngayon. Bigyan muna natin siya ng konting panahon. Baka sakali, kapag hinanap natin siya ulit, bumalik siya. Valerie, naiintindihan ko na ngayon ang nararamdaman mo. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para mabawi ang puso mo. Anong iniisip mo? Iniisip ko, yung unang pagkikita natin, nang dinala mo si Heidi para bumili ng mga picture book. Noon, naisip ko. Paano kaya siya napakaganda pa rin? Pagkatapos ng lahat ng mga taon. Ang lambing mo naman. Tito Darius, Valerie, anong pinag-uusapan ninyo? Tinatanong ko kung gusto niyang manatili sa atin magpakailanman. Valerie, totoo ba naman na natili ka sa amin mapakailanman? Sa nakaraang 3 buwan, nasasaktan ako dahil kay Lucian at sa mga bata. Pero nandyan lang si Darius ng tahimik. Muling pinaligaya ang buhay ko. Nang hindi ko namamalayan, tinulungan niya akong maghilom mula sa sakit na idinulot sa akin ng mga Floyd. Parang, naging pamilya na tayo. Tito Darius, bilisan mo at isuot ang singsing sa daliri ni Valerie, tulad ng ginagawa sa TV.
Val-Iri, pakakasalan mo ba ako? Siguro, dapat kong bigyan ang sarili ko ng isa pang pagkakataon. Gusto ko. Ang tanga-tanga mo. Bilisan mo at isuot mo na sa akin. Val-Iri, alam mo ba kung gaano katagal ko itong hinintay? Yung pangatlo, ng susunod na buwan, ang perpektong araw. Ipapadala ko na ang mga imbitasyon at dadalhin kita sa amin bilang aking nobya. Val-Iri, huwag kang mag-alala. Pangako ko, hindi kita bibigwin kailanman. Yay! Si Valerie! Opisyal ng tiyahin ko! Tito Darius, huwag mo siyang sasaktan! Sige, hindi ko siya magagalaw dahil nandito ka. Tanya at Jacob. Sobrang namimiss na nila ang Valerie, na nawalan sila ng sigla, at halos hindi na sila kumakain. MS, Morse, hindi ka pwedeng pumasok. MS, Morse. MS, Morse. Umalis ka. Bakit ka nandito, Layas? Relax. Nandito ako para magbigay ng magandang balita. Hindi ba't sinabi ko sa'yo noon, na ang Val-Iri ay may ibang kasama? Tingnan mo. Magpapakasal na sila. Hindi pwede. Daddy, nagsinungaling ka! Sabi mo babalik ka, Mami. Pero magpapakasa siya sa iba. Ayaw na niya sa akin. Matagal na niyang binigay ka. Badgie, nagbibiro lang siguro ang mami. Hindi siya magpapakasal sa iba. Daddy, dapat puntahan mo siya at kunin. Nagsisinungaling siya, huwag mo siyang pansinin. Lucian. Huwag kang maglokohan. 3 araw lang ang kasal. Hindi mo ako pinaniwala. Maaari mong makita mismo. Hindi pa ako nakabawi sa lahat ng sakit na ibinigay ko sa kanya. Paano siya magpapakasal sa iba? Hindi ko papayagan yan. Mga binibini at Ginoo, sama-sama nating pakitanginan ang bagong kasal. Ang ganda nilang magkasama. Talagang pinagtagpo ng langit. Val-Iri, sa wakas, akin ka na ngayon. Ang pakikipag-isang dibdib sa'yo. Ang pinakamalaking kaligayahan sa buhay ko. Darius Bolton, Valerie Jackman. Pareho ba kayong kusang loob na nangangako na magmamahalan sa ginhawa at hirap? Sa kalusugan at karamdaman, sa tagumpay at pagsubok, sa kagandahan at sa pagtanda, nangangako ba kayong magmahal, igalang at pahalagahan ang isa't isa? Natatalikuran ang lahat ng iba, at magiging tapat sa isa't isa, hanggang sa inyong huling hininga. Oo, nangangako ako. Ako, Mami, huwag! Ayos lang, ako na ang bahala dito. hindi ako na. Anong ginagawa mo dito? Valerie, asawa kita. Hindi ka pwedeng pakasalan siya. Nang walang pahintulot ko. Valerie, kasalanan ko ang lahat. Hindi ko dapat pinabayaan ka. Hindi ko dapat dinala si Serena sa bahay. Hindi ko dapat kinainisan at hindi naintindihan ang nararamdaman mo. Mula ngayon, pangako ko, mamahalin kita, at pahalagahan. Bibigyan mo ba ako ng pangalawang pagkakataon, Valerie? Mommy, nagkamali ako. Huwag kang magpakasal sa iba. Ayokong maging nanay ka ng ibang bata. Umuwi na lang tayo. Please. Lucian, hindi mo man lang inisip ang nararamdaman ni Val-Iri. Ngayon, nandito ka, nagkakagulo. Wala kang respeto sa kanya. Ano bang dahilan para isipin mong karapat-dapat ka pang bigyan ng pagkakataon?
Valerie. Valerie, sumama ka sa akin, please. Umuwi ka sa akin. Lucian, tapos na tayo. Hindi. Valerie, bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Pagkakataong ayusin ang lahat. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Mami, huwag mo kaming iwan ni Jacob. Ang lamig talaga ng puso ng babaeng to. Iniwan ng asawa at mga anak para magpakasal ulit. Tingnan mo yung bata. Ang payat at liit niya. Kawawa naman. Napakalamig ng puso ng inang iyan. Hindi siya karapat-dapat maging ina. Dati, nag-uwi ka ng kabit. Pinilit mo siyang umalis. Para magkaroon ng puwang ang perpektong kabit mo. At ngayon, akala mo makakabalik ka lang sa kanya? Kung may dapat umalis, ikaw yun. Ito ay problema ng pamilya namin. Huwag kang makialam. Valerie. Habang wala ka, hirap na hirap ang mga bata. Sobrang miss ka nila. Pakiusap. Kung wala nang halaga sa'yo ang dati nating pagsasama, gawin mo para sa mga bata at sumama ka sa amin. Lucian, tama na yan. Tapos na tayo. Kung may natitira pang kahihiyan sa'yo, dalin mo ang mga bata at umalis ka sa kasal ko. Sabihin mo ang gusto mong sabihin. Pero noong, sinaktan mo ako. Alam ko na, hindi na ako babalik. Kung magpapatuloy ka, tatawagan ko ang pulis. Valerie. Lucian, saan mo inilagay ang singsing mo? Nawala ko. Nawala mo ba? Nung nasa trabaho ka, kaya ko talagang... Tama na. Hindi naman importante yon, kaya hayaan mo na. Huwag mo na akong istorbohin tungkol dyan. At, tandaan mo, alam mo ang lugar mo, kasunduan lang ito, inaasahan mo bang, magpanggap akong mapagmahal na asawa? Valerie, nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, hindi mabubuhay ang mga bata nang wala ka. At ako rin. Huli na, Lucian, matagal nang sira ang relasyon natin. Hindi na tayo pwedeng bumalik. At saka, may nakilala na ako, na tunay na nagmamahal sa akin. Sa kanya ko lang naramdaman ang tunay na pagmamahal. Sa unang pagkakataon, Lucian, tapos na tayo. Valerie, bigyan mo ako ng pagkakataong bumawi. Sumpa ko mula ngayon, ang puso ko ay para lang sa'yo at sa pamilya natin. Hindi mo pinapahalagahan ang isang bagay. Hanggang sa mawala ito, masyado mo na akong nasaktan. Wala na akong kakayahang magmahal sa iyo. Tigilan mo na ang nakaraan. Umuwi ka na. Mami, huwag! Magpapakabait na kami at hindi ka na namin guguluhin. Pakiusap, sumama ka sa akin pabalik sa bahay. Mister, ibalik mo sa atin ang mami ko. Papiusap. Tigilan mo na ang nakaraan at magsimula ka ng bagong buhay. Ako rin, magsisimula na ako. Tanya, Jacob, paalam. Mami! Hindi ko sinasang-ayunan ang kasal na ito. Ma, ano nang ginagawa mo rito? Mr. and Mrs. Jackman, hello. Ako si Darius Bolton. Sino ka ba? Umalis ka dyan. Lucian, ikaw ba ang tumawag sa kanila? Valerie, nandito sila para pabalikin ka sa bahay. Sumama ka sa akin. Sige na. Gago ka. Valerie, bilang miyembro ng pamilyang Jackman, paano mo nagawang magpakapuso at hiwalayan si Ian Floyd? Akala mo ba ang kasal ay isang walang kwentang papel lang? Nakakahiya. Paano mo nagawang pakasalan ang isang walang kwentang lalaki? Dinumisan mo ang pangalan ng pamilya natin. Bumaba ka dyan at humingi ka ng tawad kay Emmer Floyd. Sumama ka sa kanya at kalimutan na natin ito. Kung hindi, Ma, Pa, sa buong buhay ko, kayo ang laging nagdidikta sa akin. Pati kung sino ang dapat kong pakasalan. Hindi nyo ako itinuring. Bilang anak nyo, isang piyon lang ako. Sa larong ito ninyo para sa kapangyarihan at pera. Ngayon, hindi na ako magpapakontrol sa kahit na sino. Magaganap ang kasal na ito. Mabuti. Pagkatapos ng lahat ng taon na pinalaki kita, ganito ka magbabayad sa akin. Sa paglaban mo sa akin ng hayagan, Valerie, makinig ka. Kung itutuloy mo ang kasal na ito, huwag mo na akong tawaging nanay.
Tama, walang puwang sa pamilyang Jackman para sa isang anak na babae, na sarili lang ang iniisip. Talaga, ang iniisip niyo lang ay ang tubong makukuha ng Jackman Group. Na itanong niyo na ba kailanman kung bakit ako nagdiborsyo? Hindi ba't ikaw mismo ang may kasalanan? Anong ginawa ko? 6 na taon akong nag-asawa. Binigyan ko si Lucian ng anak na lalaki at babae. Iginagalang ko ang kanyang mga magulang. Pinalaki ang aming mga anak at hindi kailanman nagreklamo. Pero ano ang nakuha ko kapalit? Lahat ng mga peklat na ito. Valerie, alam kong nagkamali ako. Umuwi ka na kasama ko. Pagbubutihan ko ang pagtrato sa'yo. Mula ngayon, hindi na kita sasaktan kailanman. Pagbubutihan mo ang pagtrato sa akin. Akala mo ba maniniwala ako sa mga hungkag mong salita? Lucian, hindi mo lang dinala sa bahay ang unang niligawan mo. Pati ang mga bata ay mas gusto pa siya. Sabihin mo sa akin, anong dahilan ang meron ako para bumalik sa pagsasama nating ito? Tama na, kahit na ganon, hindi mo dapat siya hiniwalayan. Naisip mo na ba ang gulo na may dudulot nito sa pamilyang Jackman? Bukod pa riyan, sinabi na ni Guy Floyd na pagbubutihan niya ang pagtrato sa iyo. Kung uwi ka kasama niya, ano pa ang gusto mo? Bumaba ka na ngayon sa entablado at sumama ka sa kanya, hindi kailanman. Ang kapal ng mukha mo. Valerie, habang anak mo pa ako, dapat kang makinig sa akin. Valerie, maging mabait kang bata at humingi ng tawad sa tatay mo at kay Guy Floyd. CJ, kung iyon ang gusto nyo, hinihiling ko sa lahat ng narito na maging saksi. Mula ngayon, puputulin ko na ang lahat ng ugnayan sa pamilyang ito. Ano ang sinabi mo? Kung ituturing mo lang akong piyon, sa pakikipag-ugnayan mo sa Floyd Group, mula ngayon, wala na akong kinalaman sa pamilyang Jackman. Hindi ako makapaniwala na ang isang marangal na pamilya tulad ng mga Jackman ay ipagpapalit ang kanilang anak na babae para sa kayamanan. Kawawa naman si Valerie. Alam mo ba, tingnan mo ang mga sugat sa katawan ni Ernest Jackman. Sa halip na magpakita ng pag-aalala, patuloy nila siyang itinutulak sa kumunoy ng panganib. Hindi pa ako nakakita ng magulang na kasing lupit nila. Hindi ka panipaniwala. Lumampas ka na, Valerie, napakawalang utang na loob mo, naputulin ang ugnayan sa pamilyang Jackman. Ito ba ang paraan mo ng pagtanaw sa ating mga ninuno, na naghirap upang itayo ang lahat ng meron tayo ngayon? Sinasabi ko sa'yo, gustuhin mo man o hindi, uwi ka, mga lalaki, dalhin niyo siya. Tama na, sawa na ako sa iyo, na nagkokontrol sa akin. Sa nakaraang 26 na taon, kahit patayin mo ako ngayon, hindi pa rin ako sasama sa iyo. Dahil kasal na kami ni Darius sa batas. Ano, Valerie, bobo mong babae. Ito ay kalapastanganan. Valerie, tingnan mo ang sarili mo. Naging matapang ka na ngayon. Ikaw pa ang nagdesisyon sa sarili mong pag-aasawa. Makinig kang mabuti. Talagang hindi ko sinasang-ayunan ang kasal na ito. Mula nang ikinasal ka sa kanilang pamilya, sa kanila ka na napapabilang, sa buhay, at sa kamatayan. At kahit mamatay ka man, sa kanila ka ililibing, kasama nila. Valerie, sinasabi ko sa'yo, hiwalayan mo ang lalaking ito, ngayon din, at pakasalan mo si Ginoong Floyd. Naiintindihan ko na, hindi na ako magkakaroon ng sariling pagkakakilanlan, ha? Pero dahil pinili ko ang pag-aasawang ito, hindi na ako lilingon pa sa nakaraan. CJ, kung ito ang gusto mo, mga anak, dalhin niyo siya. Hanggat nandito ako, walang may hahawak sa kanya. Ako rin. Pinoprotektahan ko si Tita Valerie. Kahit isang bata tulad ni Heidi ay marunong magtanggol at magmahal sa akin. Pero ang pamilya ko, ginagamit lang ako at inaabuso. Valerie, ang galing mong ina, hindi mo lang sila sinaktan. Pinapagsinungaling mo pa sila. Hindi ko ginawa yon. Hindi mo ginawa, ni hindi mo man lang. Aminin. Valerie, dapat, aminin mo na, mga gwardiya. Pigilan niyo siya. Valerie, huwag mong kalimutan, pagsasama lang ito ng kaginhawahan. Hindi tayo nagpakasal dahil sa pag-ibig, kung inaasahan mo yon sa akin. Pasensya na kung nabigo ka. Ginoong Floyd, nasugatan at dumudugo ang dalawang babae. Walang panahon para iligtas silang dalawa. Iligtas si Serena. Kaya, marami na akong pagkakataon para tumayo sa tabi mo, pero sa tuwing kailangan mo ako, itinutulak kita palayo. Hindi ko hahayaang saktan mo si Valerie. Mga lalaki, ilabas siya. Ano man ang mangyari, Sa ibabaw ng bangkay ko, walang sinumang makakapagdala sa akin kahit saan. mas gugustuhin mo pang mamatay kaysa umuwi. Mas gugustuhin ko pang mamatay, kaysa bumalik sa dating kalagayan. Walang utang na loob. Tama na, palalayain kita. Valerie, napakalaki ng utang ko sa'yo sa buhay na ito. Suko na ako. Malaya ka na ngayon. Daddy, huwag! Sinungaling ka! Sabi mo, ibabalik mo si Mommy. Wala akong pakialam. Gusto ko si Mommy. Masamang Daddy! Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Umalis lang si Mommy dahil dinala mo dito si Miss Morse. Ngayon, hindi mo man lang siya isasama sa atin. Kung hindi mo siya ibabalik, hindi na kita tatawaging Daddy kailanman. Mga lalaki, ilabas sila.
Mami, tingnan mo ako. Mami! Floyd, hindi naiintindihan ng anak ko. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong maghihiwalay sila para maging buo muli ang pamilya natin. Tama na. Mula ngayon, ang ating mga pamilya ay hindi na magkakaugnay. Ano? Ginoong Floyd, huwag mong gawin yan. Tama na. Dito na natin tapusin ito. Ipapadala ko ang kasunduan ng pagpapawalang bisa. Pagbalik ko, Ginoong Floyd, ang ating mga pamilya ay laging naging malapit. Dapat magpatuloy ang kasal na ito. Basta't itigil mo ang pagpapahirap kay Valerie. Mananatili ang ating pakikipagtulungan sa Jackman Group at handa kaming mag-alok ng dagdag na 5%. Pero, kung hahayaan mo lang si Valerie na mamuhay ng payapa, kung hindi ako mag-atubili. Nagibain ang Jackman Group. Opo, Ginoong Floyd, huwag kang mag-alala. Basta't nakasulat ng malinaw, hindi namin isusumbat sa kanya ang mga pagkakamali ni Valerie. Lucian, ano na naman ang balak mo? Kung ito ang paraan mo para pilitin akong bumalik, mas mabuting sumuko ka na. Hindi. Wala akong masamang intensyon. Gusto ko lang na maging malaya ka. Ituring mo itong aking pagpapala. Umalis ka. Lahat kayo. Tutuloy ako sa aking kasal. Kahiya-hiya ka. Paalam, Valerie. Sana'y matagpuan mo ang kaligayahan. Ipagpatuloy natin ang seremonya. Valerie, tinatanggap mo ba ang lalaking ito bilang iyong asawa? Sa yaman o kahirapan? Sa sakit o kalusugan? Sa ganda o habang tumatanda? Tagumpay o paghihirap? Mahal mo siya? Aalagaan mo siya? Igagalang mo siya? At magiging tapat ka sa kanya habang buhay kayong dalawa? Mama! Huwag kang umalis! Huwag mo akong iwan! Tanya, Ayos lang. Nandito ako. Valerie. Pinagsisisihan mo ba? masaya ako ngayon. May magandang kinabukasan ako. Hindi ako tumitingin sa nakaraan. Tita Valerie, ang cute nito. Pwede ba natin ito malagaan? Siyempre, ito ang bahay natin. Ikaw ang bahala.